Magandang hapon po. Okay, yun na yun. No? So, title natin is Planted in the House of the Lord. So, nakakita na ba halaman? Hindi, actually, anyway. So, yung halaman ay tinatanim para mabuhay. Yung fruit bearing yan ay namumunga. Dapat. Binasa natin kanina, Psalms 1, kabisado na nga natin yan. Yung blessed man is like a tree planted by the rivers of water. Hindi marunong yung tatay. Okay. So, yung pag-usapan natin, subtitle po natin is importance of, ano ba yun? Importance of being faithful in the church. Kasi anniversary natin, so ang bilis lang ng 8 years. Tingnan ko nga yung amin, nanonood kami nakahapon nung mga KJV music nyo. Tagal na rin pala, no? Yung Ampers, kailan kayo nag-start dito? Oh, bilis lang. 24, 25, 26, 27 na. Bilis lang. Nakita namin yung mga nawala na. Wala sila. Makabalik sana. Yung mga pwede pa. Pero yun, ganun ang halaman, tinatanim, yung iba nalalanta. Kasi either, yun nga, pag inalis mo doon sa source ng nutrients, tubig, and minerals. So doon sa Psalms 1, yun nga, ganon din po dito. Kaya nag-move tayo sa ibang Psalms kasi gusto kong sabihin dyan, throughout the Bible talaga, andun yung principle ng halaman. Alam natin yan. Napakasimple kahit saan. Dito sa Pilipinas, kaya kailan lang ito, nagpipintura ako dito. Pati sa wall natin may halaman eh. Paano nagkaroon ng halaman sa wall? Minsan, yung mga kasi mga spore. Yan eh. Kumakalat ng hangin. Nagkaroon lang ng konting tubig, tumubo na. So, pero ayaw natin ng ganun. Gusto natin talagang stable, lalo pag puno, hindi naman lalaki yun ng sa wall. So tayo, kung para tayo sa halaman, ganun nakatanim. Talagang tanim sa magandang lugar. Kaya, sabi ko na ba, subtitle is Importance of Being Faithful in the Church. Okay, hanggang tayo mamatay. Kasi, bibigyan natin yung mga dahilan. Okay, number 1 agad. So, bakit tayo dapat manatili? Hindi ba pwedeng nabuhay ka lang, tapos lilipat ka sa paso? Ano yung paso ng mga Kristiyano? Ewan ko. CCF. Ayan, sabi dyan ay, ito medyo matindi. Kasi pinangalanan, so yung palm tree, alam niyo yung palm tree, medyo matibay din yan eh. Yan talaga namumunga. Doon maraming klase kasi yung palm, pero isa dyan yung coconut, di ba? Pero sabi dito, like a cedar. Okay? Yan yung laging puno na ang tinutukoy lagi dyan pag ni-refer yung cedar. Matibay, useful, di ba? Ewan ko lang, meron yung may prutas ba yan? Sino nakakalam? Yan. So ito po ay, again, pwede pong ilagay tayo sa paso. Pwede naman. Buhay ka pa rin naman. Pero mahirap i-maintain. Parang itong mga nasa yung mga paso ko sa taas. Ganun yan, pag ilang araw yan, lalo pag summer, nakakalimutan mo lang 1 linggo, 2 linggo, patay yan. Doon may mga matibay na halaman. Diba? So sa bilang Kristiyano, kaya number 1 natin, bakit tayo dapat manatili sa church? Kasi sinabi na dyan, those that be planted in the house of the Lord shall flourish. So sa Psalms 1, mga pinagpala lang in general yun. Pero dito talaga tinukoy in the house of the Lord. Yun ang gusto ko dito sa Psalms 92, doon tinanim. Paano tinanim sa house of the Lord? Siyempre, doon ka na. May mga inaaral din ako minsan individual. Si Pastor kasi nagkukwento ng ganun. Ito na-win namin yan dito. Tapos nanatili ganyan-ganyan.
May mga tao din sa Church of Diadem na nawala rin eh. So, naging Kristiyano sa ibang lugar, kasi yung puso naiwanan doon. Tapos, syempre, iba yung dati niyang pastor, kinukumpara yung pastor niya ngayon sa pastor niya dati. So, okay din, at least may andun sila, pero yun ang naobserbahan. Pag sa iba ka na save, no, hindi naman lagi, no? Depende nga sa atin eh. Pero yung iba, ganun. May hinahanap. Yun yung dito natin na kukumpara yung tinanim talaga doon. Now, kahit yung mga halaman, ang sistema raw dyan is ano eh. Yung ibang nagtatanim, nilalagay mo na sa maliit, saka siya doon ililipat, no? Pag seedling na. Ang gusto nating sabihin dito, mas maganda pa rin yung doon na itanim. Amen? Okay din yung na-plug in sa atin after nasa yung 5 years, kung ano man yan. Yung napaganda nung tinanim na doon at lumago. Okay, kaya point number 1, the divine prescription of growth. Nagdaya ba yun? Ang Diyos, pag divine is ang Diyos. Siya mismo ang nagsabi, mas maganda na tayo ay maiplant. Okay, yan yan. Those that be planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God. Anong sabi sa 1 Timothy 3? Very famous. May basa, 1 Timothy. Tama. Sabi niya, but if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God. Ginamit natin ito last time, di ba? Kaya sa church, bawal maingay. Okay? Bawal yung bata, yung kinokontrol. Tinuturuan sila, no? Hindi sila hinahayaan na parang sa CCF, ganun nga, merong youth church, mga ganun pa yun. Ay ba, bahala na sila doon. Sila lang. Kasi wala na yung mga adults, pwede tayo mag-rock and roll. You know? Hindi ganun ang behavior. Sa church kasi, ang church nga yung tao eh. Ba't may hiwala yung youth? Anong Anong say-say nun? Ayan po ang gusto nila eh. Hindi tayo ganun. Kaninang umaga, di ba? Hindi tayo nag-survey. Anong gusto nyo? Rock and roll. O sige, gawin natin yung gusto nyo eh. Hindi tayo ganun. Sabi dito, maayos dapat tayo sa house of God. Bakit? Ito ang church or congregation of the living God. Amen. Sa Diyos to. Ito ay sandigan at suhay ng katotohanan. Pag naalala ko itong mga... Pero yun ang totoo eh. Diyan na hindi ang biro-biro. Kaya po pag mayroon ditong hindi seryoso, siyempre tinuturuan natin pag bago. By the way, tawa ka rin na Joshua. Ano ba yan? Nag-perform kayo eh. May nakakatawa. Ha? Naalala ka? Nakita ka? Ha? Nasaan? Yun, so okay na sa mga bata, katulad niya, maingay. Ganun talaga, sinisinta natin. Pero, in the long run, sinasabi po kasi ito sa, kay Timothy, tsaka sa kanyang mga, yung kanyang nililid. Okay? Ito yung chapter para sa mga nagpapasto, tsaka bishop at deacon. So dapat, meron din po, maniwala kayo, meron ngayon nakaka-discourage. May mga tao sa church minsan na ma-encounter kayo. Parang di seryoso, mababaw yung So kung medyo bago-bago yan, tiyagain din natin. Turuan natin kung tayo yung totoong mature, di ba? Makita mo iba, alam mo na, ganyan-ganyan. Lulubog, lilitaw. Ano ba yung mga behavior na hindi maganda sa church? Yun, may mga balitaan ako doon sa yung anak ng pasto, walang asawa, parang pa-fling-fling lang. Anong gagawin mo doon? Siyempre, hindi dapat ganun. So, inaayos yun. Ano pa yung mga hindi magandang behavior? Yun, mga tabad naman din, pangit din yun. Diba? Parang may sinasabi rin sa Bible na may mga sinasabi nilang freeloader. Alam niyo ba yun? May pastor na nag-preach nun eh. Tinira niya kasi iba, nagtatrabaho na, papastor pa, tapos sa iba, wala lang, nakikisakay lang.
kung kailan convenient. Yan. So, yun yung mga behavior na hindi maganda sa church. So, never kang ganun. O bakit? Kasi nga, yun ang pillar and ground of the truth. Diba? Hindi, kung katotohanan nanggagaling sa church, hindi lang sa pastor, ha? Una sa pastor, tapos halimbawa siya sa tupa, ganun din kay lahat. Hindi tayo dapat manatili ng ganun lang. So, nagmamature dapat. So, yun yung inukumpara natin sa na-plant. No? Ang Diyos ay, gusto ko palang kumpara dito yun, natawag siyang ground. Okay? May kinalaman sa ating plant, ground, di ba? So, tinawag kanina ng plant. Saan pinaplant ang plant? Sa ground. Pwede rin sa paso, pero mas maganda sa ground, sa lupa. So, obviously, yung ground dito is, yun yan eh. Ibig sabihin, stable na foundation siya. So, maraming pwedeng itanim sa ground. Depende nga sa ground. May ground na mataba, di ba? So, kung yung church ay ground of the truth, may mga plant dyan. At anong klaseng plant yan? Mga yan, siyempre, malulusog dapat din. Now, may mga plant nga rin na hindi nagubunga. Sinabi din sa Bible. Iba doon, tinatapyas. Imagine mo, nasa maayos ka ng kalagayan, no? Kahit sa pamilya, may mga ganong pamilya. Pinag-aaral, tinuturuan, tapos yung ibang mga anak minsan, nagloloko pa. Ganon din sa church. Sa kumpanya, ganon din. Doon din ako nakabalita doon sa amin. Pero malamang yung mga tinanggal doon, magagaling din naman yung iba eh. Pero siguro nakita na, hindi na namin kita ko kailangan. Siguro, parang na lang, iba doon, malaki sweldo, manager eh. Diba tatanggalin mo yung manager? Diba? So, yun. So, pag talagang, desperate times, tinanggal sila. Sa atin, sino gusto matanggal dito? Tayo, napaka-tolerant natin eh. Kahit nga andyan ka lang, ilang taong ka dyan, mag-aaral ka lang, di ka naman tatanggalin. Kasi nga, parang pamilya yan eh. Sa pamilya, tatanggalin mo lang, so maloko-loko na eh. No? Anyway, balik tayo sa plant. So, ang Diyos gusto, ma-plant tayo. Doon tayo lumaki, doon tayo magpatuloy. Yan. So, kaya, ngayon pwede nga ito yung prinsipyo na iba. Pwede naman lipat. Imagine nyo, kunwari si Pame ay, may kilala kasing kaming ganun eh. Medyo, basta sa love life. So, naligawan ng isa, hindi nagkaing ayos, kaya siya pinipigilan ng ewan. Okay, ang ginawa, umalis, pumunta sa ibang church. So, salamat na, kahit para nasa church. Pero, ang hirap na lumago sa, kasi kahit ang halaman daw, ganun. Pag lalo, binunot ka lang ng basta-basta, ilalagay ka doon. Ngayon, kung magaling, obviously, magaling talaga yung nag-ahalaman. Tulad sabi ko sa SM. Yun, kasama yung root. Hindi naman yun mabubuhay kung wala yung root system. So, ginagawa doon. Basta, sobrang galing naman kasi nun. No? Ngayon, kahit ang Diyos, ganun din. Kung talagang kalooban ng Diyos, na malipat ka sa iba, mas gusto na natin yung kaysa wala kang church, no? Pero, sino nga yung halaman na talagang matibay doon sa kanyang pinto? Yung mga natanim na siya doon. Amen? Tsaka imagine mo, ano ba yung hanapin mo? Kunwari, meron kang church dito. Ano ba yung, ginagawa naman yung kalooban ng Diyos. Tapos ano yung dahilan, na tamang dahilan na ikaw ay aalis doon? Sige nga. Kasi kaya ka lang andun, gagamitin ka ng Diyos. Ano yung i-desire mo? Obviously, pag malayo yung trabaho, ganyan yan eh. Pero even yung trabaho, sabi nga sa inyo, may mga Kristiyano na baliktad. Ang unang hinahanap nila, church. Kasi mature, gusto niya magamit siya ng Diyos. Yung trabaho namin minsan, lalo pag skilled ka, kahit saan yan eh. Kung teacher ka, mayroon ding school doon. May magandang church doon, lumipat ka ng church, lumipat ka rin ng trabaho. Iba, baliktad eh. Kung saan may trabaho, doon. Kaya kung anong church meron doon, yun na lang. Okay na rin kaysa wala. Pero, yung ibang matalino talagang Kristiyano, naggaling ka kasi may mga churches din na humihina eh. May mga ganon. Malalaman niya pag nag-observe kayo. Tumanda, may mga pastor na matapang nung bata, medyo nagkaroon ng ewan, malaki ang upa sa building, ano man yan, babayarin, ayaw mawala yung mayaman. Nagko-compromise.
Eh kung ikaw yung seryoso, ganun yung church nyo, iba umaalis. Okay? Na-advance tayo. Basta yung muna, simple muna. Mas maganda, the best, sa isang halaman, therefore sa isang Kristiyano, na hindi siya yung palipat-lipat na parang tipaklong. Yung tawag dyan eh. Dito ako sa church na to, masikip naman dito. Tapos mayroong isang tao dyan na kinakaasaran ako eh. Okay. Minsan pati ng paglago mo yun eh. Ano ba yun? Yun na yung, kung may kinakaasaran ka dyan, may tinuturo ang Diyos sa'yo. Pag-ibig, pagmamahal, pagtitiyaga. Ganun yun eh. Pag ikaw yung hanap ng hanap kahit sa kumpanya rin na bigyan ko kayo ng tip. Yung ba ganun? Lalo pag skill ka, okay yan. Iba parang tipaklong din naman. Tuk, tuk, tuk. Papalaki ng sweldo kasi usually ganun eh. So pero, may mga hindi mo masasabi. Baka iniwanan mo, yun yung lalong pinagpala. Hindi mo alam. So, nangihinayang ka ngayon. Ang daming pwedeng sabihin dito eh. Plus, ang trabaho kasi trabaho lang yan eh. Though minsan ay okay din. I mean, malaking bagay sa ating buhay. Pero naniniwala ako, mas importante pa rin yung church. Kasi ang sinong boss natin dito, sino yung nagbibigay ng instruction, policy, instruction, ang Diyos eh. Ang mga kumpanya pwede magbago yan. Humina, ano naman yan. No? So, yun lang. Ang number 1, the divine prescription of growth being planted. Matanim ka dyan. Huwag kang mareklamo, dyan ka tinanim, huwag ka nag-iisip, lagi ang isip mo. Nanonood kayo, laki nung ano kaya maganda doon? May mga maganda sa kanila dito. Wala, Huwag ganun. Kaya, binabaha dito. Doon sa kanila, hindi. Darating, tsaka mababaw yun eh. Naalala ko tuloy yung anak ng pastor na naman na kinagalitan niya ang tatay niya. Yun lang ang reklamo niya. Ang dami naman namin magkakapatid. Magkasama kami sa isang kwarto. Ano ba yan? Imagine mo pagpalit mo, yun doon ka nilagay eh. Kaya kung tama yung dahilan mo para umalis, walang problema, di ba? Pero kaya nga challenge ko kanina eh, ano ba yung tamang dahilan para umalis sa church? Kung nagagawa mo na dyan yung kalooban ng Diyos, idadahilan mo ba yung mga mababaw na bagay? Yun. Okay, walang perfect na example kaya nga nabanggit natin halaman, pwede rin naman talaga, pero anyway, tuloy natin to. Ano pa yung other reference dyan? Psalms 1. Nabanggit natin kanina. He shall be tree planted, like a tree, planted the rivers of water. And then Jeremiah 17. Ito yung bago. Jeremiah din tayo kanina. 17. Kayo naman, 7 to 8. Basa, ready, go. Blessed is the man that trusted in the Lord, and whose hope the Lord is, for he shall be as a tree planted by the waters, and that spreadeth out her roots by the river, and shall not see when heat cometh, but her leaf shall be green, and shall not be careful in the year of drought, neither shall cease from yielding fruit. Bali, basically, reference yan sa Psalms 1. Yun. So, may mga nadagdag lang dito yung shall not see and shall not see when heat cometh. Ganun pa rin sa Psalms 1, di ba? His leaf shall not wither. Ito naman, shall not be careful in the year of drought. Eh, bakit siya magka-careful? Eh, nasa tabi na nga siya ng Parang kaninang umaga nakita namin yung Montalban Lake. Lake tuloy. Ang taas pa rin ng no? So, nanggagaling yun. Umiikot lang ang tubig eh. Neither shall cease from yielding fruit. Ganun din yun, di ba? So, basically yun. Magandang maitanim sa malapit sa pagpapala, source ng lakas at nutrition. Ngayon, pangalawa, para ma-convince tayo na huwag tayo mag-desire na palipat-lipat, especially
Again, mayroon bang naglipat ng kumpanya na lalo siyang napahamak? Mayroon ganun. Iba, nagsarado pa. Iba kasi may mga ganun, may mga kumpanya na malaki ang bigayan. Kasi starting kailangan yung mga galing. Kaso pag hindi pa stable yan, di ba? Nawala lang after ilang taon. May mga ganung kumpanya, may mga venture tinatawag. Okay, so kaya number 2, alam niyo na yung Hebrews 10:25? Oh, sige nga. Not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more, as ye see the day approaching. So may binanggit dyan, alam natin yan no? Sabi dyan ay not forsaking. Ibig sabihin, may ibang nag-forsake, di ba? Sabi dyan, as the manner of some is. So kung sila ganon, ang tama bang gawin natin? Ganon din ba? May nabanggit na kanina prinsipyo na maganda na plant. Pero dito naman, yung danger of uprooting. Nabanggit ko kanina na kung magaling talaga yung nagtanim, naglilipat, medyo okay. Pero andun yung, alam yung danger, di ba? Katulad nung... minsan naglilipat din ako ng halaman nun. May nabuhay, may namatay. Ikaw ba gusto mong gano'n? May risk. Gusto mo gano'n? Importanteng bagay. Maaring okay ako dyan, pero maaring ding hindi. Paano pag hindi ka umalis? Sigurado ka na. O anong pipiliin mo doon? Sige nga. So ano yung mga risk? So una, yan. May iba ng example ng nag-forsake. So hindi magandang pakinggan, hindi positive yun. Iniwanan yung church. Anong ginawa nila? Malamang itong mga kabaligtaran nito, no? Hindi sila nag-exhort at malapit na dumating ang Panginoon. Anong ginagawa sa buhay nila? That's number 1, no? Under the danger of uprooting. Pero pangalawa, ano sabi dito sa Hebrews pa rin? 13. Tingnan niyo yung mga klase ng tao, kumpara natin sa iba. Ito may mga ganitong klase ng tao, no? Makibasa, ready, go. Obey them that have the rule over you, and submit yourselves, for they watch for your souls, as they that must give account, that they may do it with joy, and not with grief, for that is unprofitable for you. So karamihan po na lumilipat ng church, may hindi nagustuhan, no? Either programa, may sinabi si pastor na parang ayaw nila, talagang ayaw, ano man yan. Alala ko tuloy yung meme, yung na-share ko minsan yan, di ba, yung sheep, umalis siya dun sa sa pen. Ito niyo ba yun? Sabi, malaya na ako. Kala niya, dyan lang kayo. Sabi ng mga nasa loob, "Hoy, loko-loko. Kaya may ganyan yan, may mga wolf dyan sa labas." Hindi niya alam, malaya na ako. Kaya tayo nasa church naman yun, kaya nga aral tayo ng aral dito eh. Hindi mo alam gabi yung atake sa labas. Tulad nun hapon na naman nasa utaw kasi si ate. Mabait naman, problema. Parang nagulintang siya nung sinabi ko. Sige po, anong ginagawa niyo ngayon? Puro ka blessing. Salamat naman. Ngayon, sabi nga nila, pag ikaw yung magulang, pinagpala ka, tapos makita ng anak mo na lang eh. Pwede mo sabihin, ang tapat talaga ng Diyos sa atin. Pero nakita ng anak mo, pinabaya mo yung church. O anong gagawin ng anak mo? Puro ganun na rin. Salamat po. At ganun lang, parang take for granted. Hindi maglilingkod yun, hindi yung titibay. Kaya nga maganda, may mga pagsubok talaga tayong pinagdadaanan eh. Imagine mo na lang pag dumating yung, actually wala na sila church eh. Puro ganun lang sila, in the past, ganyan kami. Kaya pinagpala kami ng Diyos. Ang ginawa mo sa pagpapala ng Diyos? Sinarili mo. Tama ba yun? Palagay nyo, okay ba yun? Marami ganyan sa church eh. Kala mo nakuha niya yun sa sarili niya. Tapos yung establishment ng Diyos, na gusto niya ng Diyos, andun tayo, iniwanan niya. Parang nakakatakot eh. Anong gagawin sa'yo ng Diyos? Amen?
Dito naman, yan, so nabanggit ko lang, karamihan na nag-aalis sa church, hindi nag-submit. Yun lang yun. Lalo pag yan, yumayaman, tumatalino, ganun lagi yan. Tapos yung pastor, parang dinidespise. Lagi sinasabi yung pastor yun, kaya yung mga nag-aano sa kanya doon, mga engineer eh. Kaya iniisip niya siguro, ito si pastor, mali na naman ang grammar. Hinahanapan ng mali. Amen? Amen. Tama ba yun? Magkaiba kayo ng trabaho eh. Tsaka yun, minsan, naintindihan ko rin kasi nga, dumaan din ako sa ganun. Naiisip at naisip mo yun eh. Nagkakaroon ka rin ng alam, tapos yun, nakikita mo yung fault na ni pastor. So ngayon, kaya lumilipat yung iba. Gahanap ako ng mas pogi, mas mayaman, at mas malaki, at mas... Ano may mga mas... Ano hinahanap ng iba? Mas maraming may pagpilian. Ano ba? Mas malaki, mas malamig, mas may programa. Yung programa, darating naman yan eh. Saka isa pa, pag naghahanap ka sa labas, ganito, tingnan niyo ko na, si Jamie, nag-mature na siya dito, kung naghahanap siya ng iba. Pag lumipat ka ng iba, ano ka doon? Baguhan ka na naman, tagasunod ka na naman doon. Pwede ka namang, ikaw mismo yung maghanap na ng pwede mong magawa dito eh. Actually, yun nga yun eh. Kahit sa ibang kumpanya daw, sabi ko lang, iba naman, yung mga advocacy silang ganun, ayaw nilang yung malaking kumpanya. Okay, bakit? Kasi nga doon, sunod ka lang ng sunod sa programa nung nakakataas na, ewan, na management. Pero pag yung mga matalino talaga, mataas yung vision, gusto nila sila yung may control sa kanilang creativity na tinatawag. So, yun. Ganun din tayo dito eh. Ba't ka naghahanap ng programa na ikaw na mismo, kung talagang magaling ka, ikaw yung gumawa. Amen. Kasi may mga bagay talaga na ikaw yung makakaisip eh. And then, di original sa iyo, wala namang original. Pero ikaw yung nag-umpisa sa church, di okay. Kaysa naman yung lagi ka naghahanap ng, ayun nga, yung ano doon, yung opportunity sa labas, Again, sa trabaho, wala kasing masama dyan. Para sa atin kasi yun eh. And sa secular, nakabuti yun. Bakit? Kasi yung free market nga, no? So hindi free market lang ng goods, pati ng job market. Nakabuti yun. Kasi ang pangit naman nung i-hold ka dyan ka lang ha. Sa church kasi hindi naman to, ano ba to, payamanan. Yung iba, gano'n ang nasa isip. Yun ang totoo. Kaya doon sila napahamak. Yung iba, lumalaki talagang lumalaki. Nawawala yung ganito mga prinsipyo, hindi nila na-apply. Kasi nasa utak mo talaga, palaki yan eh. Literal po yan. Sabi ko sa inyo, yung iba, inaaral nila yung church, parang ginagawa nila. Talagang business model. Imagine mo yun, Church of God, and then business na nasa utak. Sige nga. Ngayon, kung lumipat ka sa ganun, masasabi mo bang naglilingkod ka sa, di ba? Kaya nga, against yan eh. Maganda yung ma-plant ka na dyan, kung pagpalain o hindi, yung reward kasi natin, ang Diyos nakakaalam. Ang pera po, napakadaling dayain yan. Napakadali. May mga paraan yan. Ay, baka nakikita nyo nga sa mga feed nyo yan, di ba? May mga tip doon. May mga tip sa investing, ganyan. Sana hindi naman tayo gano'n sa church. Amen? Kung may invest ka dito, yung tamang investment. Hindi pera-pera. Yun ang gusto ko sabihin. So, kailangan mo mag-submit talaga eh. Ito yung maganda, sabi doon, for day watch, yun yung mag-submit, syempre sa Church of Pastor. Bakit ka dapat mag-submit? Kasi ang di mo alam, madalas, nabanggit ko kanina, parang ship na tumalon sa kala niya nakalaya siya, ang saya-saya niya. Ang hindi niya alam, kaya pala sila binabakuran, dahil pwede silang kainin ng nasa labas, lamunin. Kaya yung sasabi dyan, mag-submit ka kasi yung nagtuturo, naggagabay sa'yo, alam niyo yung watch di ba? Binabantayang as they must give account. Kaya mga tunay na lingkod po ng Diyos, may takot yan sa Diyos.
Pag nakikita ko kayo dito, pag may sinabi ako na pinahamak, na kinapahamak nyo, minsan wala na kayong magagawa sa akin eh. Pero meron akong mananagot ako sa Diyos. Nakikita nyo ba yun? So kaya tapos yung ganong format, tayo katulad dito, may masasabi ba kayo dito na hindi ako nasusunod dahil, fill in the blank. Dahil ayoko na pa na-under ako kasi mas matalino kay pastor eh. Yun, so, yung pastor ay mananagot sa Diyos. Hindi sinabi dito eh, pero yun na yun. Kanino ba ako mananagot? Diba? Wala naman akong pope, wala naman akong bishop, wala naman akong ano. Hindi mahirap intindihin yan. Ako, mananagot ako sa Diyos. Ngayon, kung mananagot ako sa Diyos, binabantayan ko kayo, magwawala ka ba doon? Eh kung sakali magwala ako, pastor, hindi ikaw yung mag-adjust, di ba? O ito yung sabi sa next. Yes, gagawin ng pastor yun. Alam niyo ba yun? Nagwala-wala ka dyan, mag-a-adjust kami. Mahihirapan ako sa'yo, pero mag-a-adjust ako para sa'yo. Pero, pag gano'n ng sistema, pasaway ka. Yes, pagbibigyan ka. Yes, aakain ka pa rin. Yes, pero sabi dito, ano yung pwede daw mangyari pag pasaway? Gagawin niya yun, pero masama loob niya. Nakita niyo? And that they make, ang gusto natin, naglilingkod tayo pare-pareho, at the same time, masaya tayo. Yun ang idea. Yun naman talaga eh. Eh paano pag may mga pasaway nga? Inabanggit ka na, tipak-tipak lang. Pag basta pag nag-uusap ng ganyan, in-observe ko lang kasi dati. Seryoso yan. Hindi yung, okay lang, hindi ganun, hindi ka passive. Kasi alam mo, pag hindi natutong mag-stay yan dito, maraming hindi matututunan yan. Nabanggit ko sa inyo last time yung prinsipyo sa amin sa homeschooling. Kahit naman saan yan eh. Sabi nila, pag hindi mo paupo yan ng ganyan, hindi mo turuan yan. Yun ang role dun. Mahirap turuan yung hindi, yung basic lang. O, umupo ka dyan ha, oras ngayon ng mamaya maglalaro tayo. Pero ngayon, oras ng aral, makinig. Gawin mo yung assignment mo. Napakasimple nun. O, ngayon, tayo sa church, balik tayo sa church, o. Ano ba gusto mong mangyari? Bakit gusto mong gumawa ng sarili mo rule? So pala yung napakagaling mo? Naintindihan ko nung bata, sabi nga kasi nakwento ko sa inyo dati. Pagdating yung soul winning, siguro hindi ako believe dyan sa personal soul winning kasi nga hindi ko alam, wala akong alam eh. Naisip ko nun, baka may formula na kailangan tayong gamitin, ilagay yung mga tao sa loob, at saka sila, indoctrination. Nakala ko lang yun kasi nga, nag-iisip ako. Pero ngayon, alam niyo na kung ano ko, di ba? Personal soul winning pa rin. Di man sila dito, ma-win. Kasi walang ibang paraan. Yun ang Bible way. Gaya ganun din tayo. Ngayon, matututunan ko ba yun kung ilang years lang ako sa church tapos inano ko yung sarili kong idea? Hindi. Kaya ngayon, solid yung pangunawa ko dun. Nakita ko, mali ako nun. Ngayon, nakita ko yung tama. Sumunod ako, yes, mahirap. Pero walang ibang paraan eh. Amen. Ano tayo napunta doon? Yun. So ngayon, tsatsagain ka eh. Yun naman talaga eh. Ikaw, pastor, tsagain mo ako. Pero hindi mo rin gustong paglingkuran ka nga, turuan ka na, tapos masama yung loob. Amen? Subukan niyo yung sa asawa niyo, kung nagluluto. Talagang pagluluto ka niya kasi obligasyon niya eh. Amen? Subukan mo, alam mo yun, yung masama loob. Ano yung lasa ng luto na masama loob kung nagluto? Kumpara doon sa talagang masaya, nagluluto pa sa iba lasa nun. Amen? So yun lang. Another point. Una, sinabi ng Diyos, ganun dapat. Pangalawa, may danger dyan. Pag hindi ganito yung yung tawag mo, yung kalagayan mo, may mga danger dyan. Una, magiging katulad ko na iba na nag-forsake. Pangalawa, ma-isolate ka. Yun. Tulad kahit sa nasa church ka na, meron din mga nasa church na matigas pa rin eh. Andun lang siya kasi kailangan. Alam mo yun, walang saya. Eh kasi wala akong ibang pupuntahan eh, kasi ayoko naman sa Catholic eh. O, kaya andyan ka lang, pero hindi ka masaya, hindi rin masaya sa iyo yung pastor mo. Ngayon, profitable ba sa iyo yun? Sabi dyan. Hindi profitable sa iyo, malungkot ka. Diba? Pati ibang tao sa iyo, hindi mo rin maano. Eh sabihin naman, kasi sinasabi ni pastor, ganun ka naman talaga.
Ano naman gusto mo sabihin? Bula-bulain ka. Kaya kailangan mong, yan, so gusto ko lang yung isolation eh. Siyempre, medyo i-isolate ka, lalo pag in-isolate mo yung sarili mo. Amen? In-isolate mo yung sarili mo, anong gagawin ng ibang tao? Ngayon, yung matalino dyan, may concern, siyempre, ano ka pa rin, nakakain ka pa rin. Pero, hindi mo maasahang lahat ng tao ganun. Hindi pwedeng asahan ganun lahat ng tao. Nasaan na ba si Stephen? Ben? Ha? Hindi ma-excuse to eh. So, hindi niya gusto yung hindi maayos yung, again, pag talagang hindi maganda yung, sige, lumipat ka na lang, kaysa naman ganyan, di ba? Pero ito nga eh, again, danger. Ano yung chance na mapapabuti ka kung hindi ka maayos dito sa church at lumipat ka sa iba? Ano yung chance? Ha? Kahit sa mga kumpanya, ganyan yan eh. Unless napakagaling mo eh, pero walang ganun. Kilala ang ganun, walang kasayang kasi tingin niya lang sa iba, lagi ginagamit niya. Ngayon, pag manggagamit ka lang, anong tingin din ng ibang tao sa'yo? Gamitan lang din. Hindi masaya yun. Okay? So, yun lang, dalawa, no? Kaya naman tayo mag-fellowship, ayaw mong maging against sa fellowship. Then, pangalawa, ayaw mong ma-isolate. So, better, huwag mo i-risk yung mga danger na yun, no? Huwag mo nang i-approach yung sarili mo. Pangatlo, 4 lang to. Balik tayo sa Psalms 92. Ano yung nabanggit doon? Nabanggit yung Psalms 1 kanina, nabanggit din sa Jeremiah. Balikan natin yung sinabi pa doon. Okay, magbubunga ka. Okay. Pero kahit sa kumpanya na naman, no? Naisip ko na naman eh. May mga kumpanya na, pag natanim ka doon, depende kasi sa meron silang programa, no? Sa retention. Iba, hanggang doon ka na lang. Depende nga sa programa eh. Pero yung iba, mas gusto nila yung sa kanila na umpisa hanggang. Bakit? Grassroots ba tawag doon? Doon ka unang na-hire, hindi ka umalis. Ibig sabihin, kontento ka na, hindi ka masyadong tipaklong. Yung mga ganun sa amin. And then, ito sinasabi din dito, sabi dyan, those that be planted in the house of the Lord shall flourish in the house of the Lord. Nasaan na ba hinanap ko? Ayan, yan. Dito sa 14, and they shall still bring forth fruit in old age. Ano yung sabihin nun? Kasi may mga halaman po na magaling lang sa umpisa. Magaling lang sa middle kasi kalakasan niya eh. Pero pag tumanda na, wala na, hindi na gubunga. Patuloy na natin yan. Ngayon, halaman yan, okay lang, halaman lang yun eh. Pero, imagine mo, may mga taong ito ito, may mga nasa edad na rin dito. Sabihin nyo rin, again, hindi ka nang lalait. Pero yung mga ito kasi, yung mga bata, siyempre, kailangan nila matutunan to, amen? So may mga iba po matanda na, ayaw pang pag-resignin. Alam nyo ba yon? Yung iba naman, sobrang talino, sobrang galing, sobrang invaluable siya sa kumpanya or sa industriya, ganyan, di ba? Kahit retired na sila, kumikita pa. Yung iba, ganun, mga resource speaker. Kasi yung mga maibabahagi nila, napaka-valuable nga. Hindi naman pwede kang magkunwari lang na magsasalita ka dyan na wala namang ano yung sinasabi mo, no? Kahit matanda po, may mga ganun. No, may mga ganun din sa kalokohan. Ito hindi na gusto natin, no? So imagine mo, ang tanda mo na iba, wala na halos value sa kumpanya. Kaya iba dyan, tinabayaran ng konti, din kawawa din, no? Pero iba, baliktad. Okay, so pwede i-compare yan sa, napakaganda nun, no? Napakinabang hanggang matay, no? May mga ganun. May mga hindi ganun. So ngayon, kumpara mo yung sarili mo ngayon. Gusto mo ba pagtanda mo, yung mga ganun kasing concern yung matanda eh. Kasi lahat naman tayo tatanda. Kaya kung matalino ko nga, isipin mo rin, pagtanda ko ba? Ako ba na? Sabi ng iba, pag pinagpapasa-pasahan na lang daw. Diba? Pero yung iba, baliktad eh. Matanda na. Blessing pa sa mga apo-apo niya. Diba yun ang gusto nyo?
Nag-preach, matanda na. Na-bless pa. Yung iba, hirap na mag-preach. Siyempre, yung mga nasa prime ng edad nila, kaya nila. Paano pag mayroong way kasi nga natanim ka. Amen? Yung mga ganun. Kaya nga, pag nagko-conference yung mga pastor, nagkakakwentuhan. Ito, sino ba to? Minsan may mga nagagano. Ito, wala to, parang tumanda to, walang pinagkatandaan. May mga ganun din, no? Nakakalungkot, pero ganun eh. Yung ganun kasi may kalokohan din. Mga kwento-kwento lang. Hindi natin alam gaano katotoo yun, pero again, hindi ko dinadown yung salamat kung maglilingkod pa rin tayo, pero gusto ko para sa mga bata, i-picture nyo yung sarili nyo. Mag-observe din kayo. Bakit yung ibang tao, pinagpapasa-pasahan, pagtanda, iba, hindi. Iba talagang baw na baw pa rin. Lalo pag may mamanahin. Alam niyo ba yun? Maganda ma-handle kasi iba naman, hindi naman na-handle. No? Okay, yung gusto ko doon. So, number 3, flourishing and bearing fruit in old age. Napakaganda nun. Matanda ka na, nagbubunga ka pa. Blessing ka pa rin. Ano dyan? 1 Corinthians 15:58. Alam nyo rin yun? 15:58. Therefore, brethren, Be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord. merong reward po sa unwavering steadfastness. Sabi dyan, no? Be steadfast, unmovable, always abounding. Bakit? Kasi alam naman natin, ang Diyos, talagang pag naglingkod tayo ng tapat, kahit minsan di tayo napapansin, pero sa Diyos, napapansin niya yun. Intindihan niyo yun? So, kasi kailangan natin, yung iba dyan na nangyayari kahit sa kumpanya, hindi ako napapansin, hindi ako na-recognize, ako yung gumawa niya, ako yung lagi nahihirapan, nagpupuyat. Medyo may dahilan ka dyan pag sa kumpanya, pero sa Diyos, hindi niya ba nakikita yon o nakikita niya? Ibig sabihin ng not in vain, hindi napapansin, hindi babayaran ng Diyos. Lahat yan. May kapalit na reward dyan. O ngayon, yan ang dahilan madalas kaya umaalis yung iba eh. Kala nila, hindi ako napapansin, ano lang ako dito, ano ba hindi napapansin na ministry minsan? Share lang ako dito, tagaluto lang ako. Importante yun, amen? Prayer lang ako. Kung yan lang kaya mo, kung may kaya ka pa kasing iba, gano'n mo rin. Iba naman kasi, papansin naman. Maniwala kahit sa mga missionary, gano'n, iniwasan kayo iba, papansin eh. Yung mga kahit sa akin, may nagchat-chat minsan, hindi ko alam ba't nagchat-chat to. Salamat, okay. Pero inaaraw-araw ka na, gusto palabasin ito. Naintindihan ko, pero hindi gano'n. Iba ng post sa social media, okay din yun kung maganda. Pero yung pag-sobra naman ito, kunwari, may tayo, nag-soul winning tayo. Kunwari, every week talaga tayo. Pinost lang natin is, nating 1/10 ng ginagawa natin. Ano mas maganda? Ang ginawa mo is 100, pinost mo 10, o yung ginawa mo 10, pinost mo 10. Ginawa mo 20, pinost mo 21. Pwede ba yun? Sinosobrahan. Kasi papansin nga eh. Kaya medyo may rin tayo minsan sa mga ganyan. Kaya pansinin nyo, itong sa atin, ang pinopost natin talaga aral. Kasi yan ang papakinabangan ng iba eh. Maganda naman yung nakikita ng gusto nyo, okay naman talaga yun, di ba? Kasi nga, kahit andun ka sa labas, hindi natin alam kung anong preach mo dun eh. Hindi nyo ba yung quality niya manggagaling sa pagtuturo. Amen? Ang dali po lumabas, lalo pag wala kang trabaho, wala kang madali yan. Amen? At kahit may trabaho ka, madali yung magpa-picture lang doon. Basta lang makita. Ang mahirap dyan yung consistency. And then yung quality. Madali, sabi nga sa'yo, yung kasama ko, ano lang eh. Ginather lang ng konti. Ganyan. Salamat sa ganyan tayo. Hindi, umiiwas sa confrontation. Kasi yun ang mahirap dun eh. Yung ililigtas mo sila, di ba? Literal, ginagawa natin, basically.
Ang Diyos ang magliligtas ha, pero alam niyo na yung ibig sabihin doon. So, kaya yung iba, kailangan maligtas. Yung iba, lumabas nga siya doon, kinausap nga. Pero hindi talaga pumunta doon sa dapat puntahan. Kasi yun ang labanan doon eh. Ano pang gusto ko sabihin? Sino pa yung mga hindi napapansin? Yung talagang wala ginagawa. Pero yung mga may ginagawa, again, pansin ng Diyos yan. So, anong kinalaman natin? Pag yan ang mindset mo, alam mo na alam lahat ng Diyos, hindi ka yung tipong, yun nga, tipaklong. Yung mga ganun din, kaya nung pag narinig ko yung mga lalo, mga missionary, ganyan. Panay ganun. Panay buhat ng sariling, yan, bangko. Ang hirap ng ganun, parang baguhan ka naman yan. Kung sa Diyos ka nagtitiwala, di ba, sakto lang. Makikita naman nila, hindi na pwede hindi makita yan eh. Lalo sa panahon natin ngayon. Kaya yun naman ang medyo nakuha ko rin kay Pastor dito nun. Talagang may nagsabi sa kanya nun, hindi siya pala pero nung nakita yung gawain, palibasa nga, marami rin nakita ang gawain na, wala, konti, ganyan. Hahanga ka dun sa parang halaman na matibay. Tadyak-tadyakan mo pa. Talaga namumunga na naman to ah. Okay, move on tayo. Ang sabi sa Galatians, under flourishing and bearing full age is continual productivity. Gusto mo yan, di ba, sa halaman, lagi. Ayaw mo nung after, hindi na maasahan. And then, steadfast, lagi naglilingkod. Yung iba kasi ganito, ilang years ka na bang Kristyano? 15 years na po. Kaya yung pinaglingkod mo talaga doon, yan. Kaya may kilala tayo dito matandang ang tawag niya sarili niya pastor, pero nung nakausap ko yung member talaga doon, hindi naman pastor yan eh. Nag-backslide nga yan eh. Ang hirap ng ganun. Di ba? Feeling mo palang sarili mo, tumanda akong baptist. Tawag nila sa akin, pastor. Bira. Anyway, Galatians. Ganun din to, Galatians 6:9. Ako na lang. And let us not be weary. Ganun din. Huwag kang panghinaan. Gawin mo yung dapat. For in due season, we shall reap if we faint not. So, ganun din sa halaman, ganun din sa paglilingkod, ganun din sa church. Salamat iba, hindi ko na-recognize, pero minsan na-recognize ko eh. Pero, kahapon nga, hanga din ako sa mga Baga, naging nyo na yung church, parang tambayan nyo na. Amen? Amen. Minsan, niloloko ko. Ang agad nyo iba ayaw na umalis. Okay din, no? Ano pa, sabi, 71:80 ng Psalms. Sabi naman dyan ay, O God, Thou hast taught me from my youth, and hitherto have I declared Thy wondrous works. Now also I am old and gray-headed, O God, forsake me not, until I have showed Thy strength unto this generation, Thy power to everyone that is to come. Ganda, no? Naintindihan niyo ba? So, nung bata pa raw siya, ginabayan na siya ng Diyos, tinuruan na siya ng Diyos, hanggang siya na may kumatanda na. Kaya ngayon, ang panalangin niya, Lord, huwag mong iwanan, gagawin ko pa yung dapat kong gawin. Ganda, di ba? Huwag muna akong patayin. Talagang iaano ko pa to eh, yung lakas mo, pangyarihan mo, ipapangaral ko pa. Ganda, di ba? Ganun po yung totoo yan, ha? Nabanggit ko lagi sa inyo to eh. Naobserbahan ko rin yung ibang klase, yung mga tao na bata pang naligtas and then nagpatuloy. Meron din naman, ang magaling lang na may mga nagtetestimony na, napakasama ko po. Okay din, nagpatuloy naman, di ba? Pero iba yung from the start pa lang, okay, walang di nagkakamali, pero meron ding kumbaga, mas talaga eh. Meron ganun. Yun ang panalangin sa bawat isa sa atin. Amen? Huwag ka nang tapos magadrama ka lang. Pinagpala kami sa iyong testimony. Mas pagpapalain ako dun sa nagtapat talaga. Amen? Kahit walang masyadong drama. Yun ang gusto. Mas maganda yun. Amen? Kahit minsan di nagte-testimony, mabalitaan mo lang si kapatid ba, kailan ba yung nag-start, anong ginawa niya.
Ay, consistent po yan simula sa bata. Pwede mo lang bayaran eh. Amen? Last. Hanggang kailan tayo magtapat? Hanggang magtanda natin? Hindi lang. Hanggang saan? Tingnan natin sa 2 Timothy. Kasi iba ganun din naman, ay, retire na ako. Ang dami na pag nagsa-soul winning ka. Bata pa nga, retire agad. Ganyan kami nung bata kami. Soul winning din kami. Ilang taong ka na? Ay, busy na kasi sa trabaho eh. Ang dami na na-encounter. Nag-retire sa gawain ng Diyos. Ano yun? Hanggang kailan nga tayo dapat maglingkod? O, importante ba yung paglilingkod na yan? Pwede ka ba mag-retire talaga? O, ang sabi dyan, I fought the good fight. Kayo, ready, go. I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Henceforth there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day, and not to me only, but unto all them also that love his appeal. Yung pangako dyan, no? So si Paul, ay hindi pa siya patay, pero malapit na. Alam niyo naman yung panahon na to, talagang hindi na siya makawala eh. Di ba? Kaya nabanggit niya, mukhang mapapatay na ako dun sa sa Rome. Sabi niya dyan, ang nakikita niya, kasi totoo naman, ang Diyos, hinanda niya na yung para sa akin. Kaya kailan natin tatargetin yung tayo mag-retire? Sa langit na yun. Langit ka na nga. Ito bang, saglit lang yan. Alala ko pa nung si Pastor, parang ang bilis lang. Dati ako yung nakikinig dyan. Parang, Pastor, ganun din ang mga maingay dyan. Kasi nagkakwento. Makinig na kayo ng kwento. Saglit lang to. Kala nyo ba matagal to? Ako, namimiss ko na yung ganun. May saglit lang tayo dito. Ngayon, wala na siya. Ang bilis. Ano sabi sa Revelation? Ito yung alam na alam natin. Sinabi sa anong church to? Tingnan natin sa sino to? 2:10. Smyrna, yan. Ito yung talagang matapat na church. Walang nakitang negative po dito. Kaya sabi niya, makibasa, ready, go. Fear none of those things which thou shalt suffer. Behold, the devil shall cast some of you into prison, that ye may be tried, and ye shall have tribulation 10 days. Be thou faithful unto death, and I will give thee a crown of life. 10 days lang pala, kayang-kaya yan. Pero hindi mo pa alam kasi dito kung ano yung tinutukoy dyan. Men, so merong nangyari talaga sa time nila, pero meron din to sa end times talaga, no? So, sa end times, natapos na natin yan, parang hindi nakakaalala. Sa end times po, hindi tayo mawawala. Iba kasi pre-trib, ganun eh. Wala kang pakialam dyan, sabi ni Pastor, ano naman eh. Bago dumating yung Antichrist, tschung, nawala na tayo. Bye-bye! Yan ang mga turo, karamihan ha, ng Baptist. Sabi dito, hindi naman sinabing wala na kayo dyan eh. Endure nyo. Hindi wrath of God ha, tribulation. So mahirap, kaya nga tribulation eh, trouble yan eh. Pero ano ang expectation ng Diyos sa kanila? Manatili pa rin na faithful kahit na umaapaw na yung persecution. Bakit kaya? Gusto lang silang pahirapan ng Diyos? Hindi. Sinabi dyan, that ye may be tried. Masubukan, at masubok, at ano ba? Para mag-ipon pa kayo ng rewards. Amen? Kasi wala naman talagang kwento yung buhay natin. Kung nauna ka, nahuli ka, wala ka rin rewards eh. Ang importante rewards. Hindi madalas inaano yan dito, pero kanina pa inulit na rin, di ba? Thy labor is not in vain. Hindi nung sinabi reward eh. Ano yung sabihin nun? Pag sinabing not in vain, your labor is not in vain. Hindi yan walang halaga. Ano yung sabihin nun? Meron niyang? May halaga. Anong halaga nun?
Wala lang, thank you. Hindi. Kaya sinabi bandang huli, huling-huli ng Revelation, sabi niya, my reward is with me. Hindi sa kanyang reward yun, reward nyo yun. Amen? Last year lang ata, ito ating tema eh. Kaya ganito yan, baka hindi nyo pa nakuha yung kaiba, I believe. Yung iba tamad-tamad, yung iba kasi ganun ang utak. Wala namang, pareho lang kami, komunista. Hindi yan wala lang, meron. Kaya ang expectation ng Diyos, kahit ikamatay mo pa yan, sama naman, may reward nga eh. Kasi otherwise, itong mga sundalo, pero may monetary din yan, yung mga silver, mga ganun na ganun nila. Purple Heart of kung ano man yan. Namatay ka sa, di ba? Sana may isa-isa yun. Pero sa gobyerno, madali lang ang pera eh. Namatay ka ng walang katuturan, yun ang masaklap. Ngayon, sa paglilingkod sa Diyos, yun ang hindi walang katuturan. Amen? Amen. Nakikinig ba kayo? Kunwari, namatay ka sa kama-map dyan. Kaso ka sa Catholic ka naman nag-map, ay walang kwenta talaga. Naglingkod mo si Father, yung Father, yung inyong ay sumasayad na sa lupa. Walang kwenta talaga yun. Pero kung sa soul winning ka, may rewards ka dyan. Kaya hanggang ikamatay mo, ba't may kakamatay ba yung soul winning? Malamang. Sa ibang bansa po, inuhuli na nga yung daw eh. Ang bali-balitaan dito, hindi totoo eh. Kasi may mga talaga. Nag-pray lang sa labas ng abortion clinic. Hindi ko alam kung sa Europe ba yun o sa Amerika. Nag-pray lang siya. Na-insulto yung mga ba't kayo ma-insulto kung hindi kayo naniwala dito? Pinahuli. Eh ngayon, ang dami na nagsaradong abortion clinic. Buti nga. Amen? Ganon din tayo eh. Minsan pag-pray dyan lang sa Catholic, pray tayo. Lord, bahain mo to. Kunin mo na si Pope. Hindi natin alam, di ba? Pwede naman. So, kailangan maging tapat, hindi lang sa ikatanda natin at nagbubunga pa rin pag matanda na hanggang kamatayan. Kasi sayang eh, every di ba, mamatay ka rin lang. Eh kung kumikita ka pa ng rewards, hanggang kamatayan na pagtatapat. Sa church sa church. Ang hirap nung nagtapat ka ba, wala ka sa church. Nag-soul winning pa rin po. Pwede yun, kaso iba pa rin yung nasa church ka, amen? Nakakatisod nga yun eh. May mga nababalitaan akong ganun. Wala ako sa Diyos, pero nag-soul winning ako. Bakit wala sa church? Hindi mo kaya mag-submit. Diba? Last two. Ang sabi sa Matthew 24:13, yun ang may kabisado niyan. Hindi kaligtasan ng kaluluwa to kaligtasan ng laman. Sabi diyan, but he that shall endure unto the end, the same shall be saved. So napaganda yan. Again, end times yan, Matthew 24 eh. So kaya sabi niya, kahit nagkakagulo na, inuhuli na yung mga Kristiyano, inuhuli na yung mga Baptist, kunwari, ay, tatago na ako, inuhuli na eh. Diba, bakuna pa nga lang, takot na eh. Ay naku, hindi ko sabi ni Duterte, malis ka na ako sa Pilipinas pag di ka nagpabakuna. Pabakuna na ako. Again, hindi yun exactly pero medyo. Kasi karapatan mo nga yun, hindi mo pinaglaban eh. Ito pa kaya. Ngayon, soul winning. Nag-soul winning ka pa pag ginuhuli ka na. Parang ayaw mo na eh. Bahala na kayo. Nag-soul winning na ako, naka-100 na ako eh. Kawawa naman yung iba. Ganun din mamatay naman tayo lahat. Ulit-ulit yung linya ko. Yun talaga eh. They shall endure unto the end, the same shall be saved. Last. Ganun din to, hanggang kamatayan. Diyan pa ba kayo? Baka hindi nga kayo makapakinig eh. Pero maganda rin nabasa kung sabi. Yung ibang tao, sasabihin niya, mamamatay ako para sa aking pamilya. Kahit ka Panginoon, mamamatay ako para sa Panginoon, pero mabubuhay ka pa para sa Panginoon. Nakita niyo pagkakaiba? Habang dito, parang naghahanap lang. Pag may nag-like kay Jesus, banatan ko yan hanggang mamatay ako. Parang ganda, di ba? Pero ngayon, ay pagkakataon kang mabuhay para kay Kristo, ginagawa mo ba? Amen?
Mamamatay ka pero hindi ka mabubuhay pa sa Kanya. Kasi importante yung buhay. Kasi sabi dyan, for we are made partakers of Christ. Pakibasa, ready, go. For we are made partakers of Christ, If we hold the beginning of our confidence steadfast unto the end. hanggang huli. Amen? Steadfast hanggang huli. Ang pangit nung nag-steadfast ka hanggang 5 years, 10 years. Hanggang huli. Para masabi mo talaga na, alam niyo man nangyari sa Panginoon, di ba? Ganun din siya, hanggang huli siya, hanggang patayin siya. Hindi siya sumuko, ganun si Paul kanina. Yun din ang expectation sa atin. Kaya faithfulness unto the end, pwede ka bang maging faithful? Balik tayo sa topic. Pwede ka bang maging faithful nang wala ka sa church? Nakita mo yun? Pwede. Di ba? May duda eh. So, ang talagang faithful, nasa church. Kasi yun ang, again, di mo rin kaya mag-isa eh. Mayabang ka nung pagkaya mo, sabi mo maya. Yun na yun. So, ang title natin? Planted in the house of the Lord. Medyo sumagat eh, no? Ganun talaga eh. Okay, let's pray. Lord, maraming salamat sa iyong mga salita, Panginoon. I pray na tindihan namin ang pananatili na tapat sa inyo, sa inyong iglesia, sa aming paglilingkod dito, Lord, sama-sama. Especially, Panginoon, may mga pagsubok nga rin po, Lord. Iba-iba kami ng pagsubok. Iba, mga kabataan ay manatili lang, paglabanan lang yung temptation sa labas, sa loob. Minsan di totoo, minsan di talaga madali rin. But, iba sa amin, Panginoon, iba-iba rin ang pagsubok. So, I pray, kayo po ay tumulong at magturo sa amin. Nakita namin napakalinaw ang pagtatapat sa inyo hanggang huli. Yun yung the best and only option actually namin. Kung kami magiging well-pleasing sa inyo, Panginoon. So I pray, luwan yung bawat isa, yung salita ng lingkod. Ay po yung tapat for another year. I pray for next week, Panginoon. Nag-guest kami, Lord, especially Pastor Padua, Pastor Ortega. May pagpapalala sila, kaiba sila, but wala kayo, Panginoon, sa inyong pagkilos. Sila yung magiging blessing, Panginoon. Hindi sila mahadlangan. Ang bawat kapatid, Lord, ay magtatapat sa inyo, Lord. Makita namin ang plano sa amin, kung di pa, yung mga kabataan. Project na namin, ano ba yung dapat namin gagawin. Hanggang sa kami po'y bawiin nyo na yung pinahiram yung buhay sa amin. So, I pray. Yung bawat isa, ay po magpala muli, another week, preparation, and another year, and years to come, Panginoon. Kaya po, Lord, kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen.